Ang supply natin dito, line to line connection. Line 1 ang kulay blue, line 2 ang kulay itim. Ang supply natin dito, 110 volt ang line 1, 110 volt ang line 2. Line to line connection. Ang circuit breaker natin, 15 amperes. Ang wire natin, 2.0. Line 1, line 2. So magwa-wiring naman tayo dito. Unahin natin dito sa 3-way switch. Ito yung ilaw ng 3-way switch. Ito naman yung switch, dalawa. Ito yung isa. Maglalagay muna tayo dito ng wire papunta dito sa receptacle. Maglalagay naman tayo ng supply papunta dito sa 3-way switch. Maglalagay naman tayo dito ng dalawang wire traveler papunta dito sa kabilang 3-way switch. Ayan, itong dalawang blue traveler ito. Maglalagay pa tayo dito ng isang wire return papunta dito sa receptacle ng 3-way switch. Kulay pula yung ilalagay natin para nakikita lang yung wire, masundan ng maayos yung wiring. So nakalagay na yung wiring ng 3-way switch. Lagyan na muna natin ito ng switch at receptacle para masundan ng maayos. Mamaya na natin ilagay yung para sa single pole switch. Lagyan muna natin ito ng receptacle at switch. Itong line 1, diretso yan dito sa receptacle ng ilaw. Dito natin yan i-connect sa line 1 ng supply. Dito yan. Ang dulo nitong line 1, dito natin yan i-connect sa receptacle. Dito sa inner part ng receptacle, yung nasa gitna. Iwanan muna natin to, dito naman tayo sa line 2. Itong line 2, diretso yan dito sa 3-way switch. Itong line 2, dito natin yan i-connect sa line 2 ng supply. Ito yan. Ang dulo naman itong line 2, diretso yan dito sa 3-way switch. Ito ang magiging supply ng 3-way switch.
Ito yung 3-way switch natin. Dito natin ito i-connect sa common, yung may label na 0. Ayan. Ito namang dalawang kulay blue na wire, traveler ito. Papunta ito doon sa kabilang 3-way switch. Dito natin ito i-connect sa traveler. Itong may label na 1 and 3. Dito natin yan i-connect. Dito naman ang isa. Ito dito, pwede ito magkabaliktad, gagana pa rin yan. Pero mas maganda kung ano yung number 1 dito, yun din yung number 1 doon sa kabilang 3-way switch. So nakakonect na itong traveler natin, dito naman tayo sa kabilang 3-way switch. Itong traveler, dito rin natin yan ikukunik sa traveler, yung may label na 1 and 3. Yung ikukunik natin dito sa may label na 1, yung nakakonect dito sa may label na 1 din. Ito yung wire ng may label na 1. Dito natin yan ikukunik sa may label na 1. Itong isa dito na ito sa may label na 3. Itong isang wire dito, ito yung magiging return ng 3-way switch. Dito natin yan ikukunik sa common. Ang dulo nitong return, dito na yan papunta sa receptacle. Ito yan, kulay pula na wire. Dito na natin yan ikukunik sa threaded part ng receptacle. Pag line to line connection, yung wire na manggagaling sa switch, dito natin yan ikukunik sa threaded part ng receptacle. Sa paglalagay ng switch, pag line to line connection, kahit saan tayo maglagay ng switch dyan. Pwede sa line 1, pwede sa line 2. Kasi parehas naman yan live. 110 volt ang line 1, 110 volt ang line 2. So kahit saan dyan tayo maglagay ng switch, pwede yan magkabaliktad. So tapos na yung 3-way switch natin, yung wiring. Dito naman tayo sa single pole switch. Maglalagay tayo dito ng wire para sa switch. Maglagay muna tayo ng wire dito. Line 1 supply papunta dito sa receptacle. Tapos dito naman sa switch, maglalagay tayo ng wire para sa supply. Itong isang wire, ito ang magiging supply ng switch. Tapos isa pang wire, papunta doon sa receptacle ng ilaw. Yan yung magiging return ng switch. So i-wiring naman natin ang single pole switch at isang ilaw. Itong line 1, dito natin yan i-connect sa line 1. Supply galing circuit breaker. Ang dulo naman nito papunta sa receptacle. Dito natin yan ikukunik sa inner part ng receptacle.
Dito yan sa inner part ng receptacle. Iwanan muna natin yan. Dito tayo sa switch. Itong isang wire dito, ito ang magiging supply ng switch. Dito natin yan i-connect sa line 2 galing circuit breaker. Ito yan. Line 2 ito. Ito yung magiging supply ng switch. Dito sa single pole switch. Ang dulo naman ito, dito na natin i-connect sa single pole switch. Ito yung single pole switch natin. Dito natin yan i-connect. Ayan. Itong isang wire naman dito, ito yung magiging return ng switch. Diretso ito doon sa receptacle ng ilaw. Ayan. Ito yan. Dito natin yan i-connect sa return ng switch. Ang dulo naman nito, ito yan. Dito na natin yan i-connect sa threaded part ng receptacle. Tapos na yung wiring natin, i-demo natin uli para mas lalong maintindihan. Galing circuit breaker, yung line 1, ito yan, pumunta yan dito sa receptacle ng ilaw. Itong wire, dito yan para sa 3-way switch. Itong isa naman, dito yan para sa single pole switch na receptacle. Tapos ang line 2 naman, itong isa pumunta dito para sa 3-way switch. Ito yan. Dito yan pumunta sa 3-way switch. Ayan, supply dito. Tapos paglabas dito sa switch, ito na yung traveler. Pumunta yan doon sa kabilang 3-way switch. Dito rin sa traveler. Ito yan. Tapos yung return dito ng 3-way switch, itong pulang wire, pumunta yan dito sa receptacle ng 3-way switch na ilaw. Ito yan. So, umikot lang yan. Yung line 1, diretso dito. Yung line 2 naman, dumaan ng switch. Dumaan sa traveler, pagdating dito sa return, pumunta rin dito sa ilaw. So, ganyan yung 3-way switch. Dito naman, yung isang wire pumunta dito sa single pole switch. Ito yan. Ito yan, yung supply niya. Paglabas niya dito sa switch, ito na yung return ng switch. Pumunta yan doon sa receptacle ng ilaw. Ito yan. So, umikot lang din. Yung line 1, diretso dito sa receptacle. Yung line 2 naman, dumaan ng switch. Diretso rin dito sa receptacle. Ayan. So, ipasok natin ito sa box, tapos i-test natin.
I-on natin ang circuit breaker. I-on natin ang switch. Ito munang sa single pole switch. So, functional yung single pole switch. Dito naman sa 3-way. So, functional yung gawa natin. Ganun lang kung paano mag-wiring ng line-to-line connection sa 3-way switch at single pole switch. Ang isang ilaw ay kokontrol ng 3-way switch into location at ang isang ilaw ay kokontrol ng single pole switch.